Hindi mo pwedeng pagsamahin yung personal life mo doon sa relasyon nyo. Kasi you guys are only friends. Nagkikita or nagkakasama lang kayo kapag may mangyayari sa inyo or magsisex lang kayo. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's videos, another concerned video po, ang sabi niya is, Hello Miss Che, feeling ko nasa isang friends with benefits relationship ako. Medyo mahirap kasi di ko alam ang dapat i-expect ko from him. Please enlighten po para matauhan din po ako. Okay, let's talk about ano ba yung mga unspoken rules kapag pumasok ka sa isang friends with benefits relationship. Ang gandang pakinggan no? Very attractive and excitement lalo na sa mga millennials. May mga movies din na lumalabas na parang ini-encourage pa nila yung mga ganitong scenario. Parang okay lang ang lahat. But keep in mind, kapag pumasok ka sa isang ganitong relasyon, dapat alam mo ito. Number 1, keep your personal life separated. Anong ibig kong sabihin dito? Kapag nandito ka sa isang relationship, dapat rest-free ka. Kung hindi ka niya ipinapakilala sa kanyang family, sa kanyang mga good friends, huwag kang magdamdam. At dapat ganun ka rin sa kanya. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung personal life mo doon sa relasyon nyo. Kasi you guys are only friends. Nagkikita or nagkakasama lang kayo kapag may mangyayari sa inyo or magsisex lang kayo. Medyo mahirap talaga ma-explain ito lalo na sa mga kaibigan ninyo, sa pamilya ninyo kasi ayaw din ninyong ma-judge kayo. Kaya ang mangyayari, ikikip mo na lang yon pang sarili mo. So, wala kang expect dapat na i-introduce ka niya as her or his partner. Number 2, kapag nasa friends with benefits relationship ka, wala kayong dates. Bakit? Kasi wala naman kayong anniversary. Hindi kayo magdi-dinner, wala kayong special lunch. That means, wala kayong dapat na i-celebrate. Dapat clear sa isip mo kung ano ba talaga yung motibo ninyo bakit nandyan kayo sa friends with benefits. It's just casual sex and nothing. Kasi pag nag-dates kayo, mag-spend kayo ng romantic time. Yang mga yan will only lead to attachment and mahuhukay nyo pa yung mga drama sa buhay nyo. Eh wala nga sa rules yan. Kaya huwag kang magtaka kung hindi kayo nag-spend ng romantic time together. Pangatlo, safe sex is a must. Since wala namang scope of this future relationship, safe sex is the most obvious thing to practice. Kasi pag nabuntis ka nang wala naman kayong commitment is definitely not a good idea. At bukod doon, hindi nyo alam kung ano completely yung past ng mga partner ninyo. Hindi mo alam kung ikaw lang ba ang nakakatalik niya. Eh, since friends with benefits kayo, kahit kanino nyo gusto makipagtalik, pwede. Walang boundaries, walang limits, walang rules. Kaya, safe sex is a must to protect yourself. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, ito, always remember this. The concept of friends with benefits is always temporary arrangement. Kaya, wag mong aalisin sa isip mo na may ending yan. At yung ending yan minsan ay pwedeng ngayon, pwedeng bukas. It's going to end anytime. Kaya, siguraduhin mo na hindi ka dependent sa presence ng partner mo. Gawin mo siyang daily routine sa buhay mo, iwasan mo yan. Kasi sa dulo,
baka masaktan ka. Baka maging complicated ang lahat kapag hinayaan mong feelings mo ang manaig. Last one, ito very important to. Step back kapag nagkakaroon ka na or nakakapag-develop ka na ng feelings sa partner mo. The very idea of this relationship is to have fun and keep feelings out of it. Meaning, i-enjoy mo lang. Wag mong i-involve ang feelings mo. Kasi magiging magulo, magiging makalat ang mga bagay-bagay kapag na-fall ang isa sa inyo. Tapos yung isa, wala namang feelings. Hindi kayo nasa same page. Habang maaga pa at habang hindi pa malalim ang nararamdaman mo sa taong ito, umiwas ka na. Pwede naman din na mag-take ka ng chance, ipagtapat mo sa kanya yung nararamdaman mo, pero huwag ka mag-expect na maganda yung isasagot niya sa'yo. Or yung ine-expect mo na sagot niya sa'yo is makuha mo. Pagtapat mo lang para wala kang regrets sa huli. At malaman mo, malay mo, pareho pala kayo ng nararamdaman. May feelings na rin pala siya sa'yo. E di yung friends with benefits ninyo, magiging official na relasyon na para sa inyo. So, good luck sa'yo. Sana may nakuha kang tips sa mga napag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!